Carla Abellana umalma sa mga binitawang salita ng dating asawang si Ray PJ tungkol sa relasyon ng kanilang anak kay Jeff Eigenman. Mga bagay na dapat malaman ng magulang mula sa anak na hindi na nalaman ng magulang sa ibang tao imbis na doon mismo sa kanyang anak muna, nakakasama rin ang loob yon. Nakaka-discourage, nakaka-disappoint. Sa press con ng pelikula ni Carla na Shake, Rattle and Roll 12, humarap ang ina nitong si Rhea Reyes at sumagot sa mga naging pahayag ni Ray PJ. She had a boyfriend, a long-term relationship with someone else for 5 years. And when she got into that relationship, nobody asked her why. So why is it all of a sudden that now she has to tell? So parang that's what I ask permission or inform him. If he wants to be part of her life now, then I've never stopped him. But it's a little strange lang that, not one birthday, not one holiday, not one visit in the hospital when they were sick, and then all of a sudden that now she's in show business, he starts to get involved. I don't know, maybe because, now that Carla is in the public eye, so maybe, I think he's already said that he just wants to protect her. So I hope that his intentions are in the right place. Kung si Ray PJ tutol ngayon sa pakikipagrelasyon ng anak, botong-boto naman si Rhea kay Jeff bilang bagong nobyo ni Carla. He's a perfect gentleman. He's very nice. He comes from a good family. Gina is extremely nice to us. We've already had dinner once. I think that was when we went into the Family Feud show. And he's welcome in my house all the time. Samantala, pinili namang tuldukan ni Carla ang issue sa kanila ng ama. Sa totoo lang, ayoko na mag-comment about my dad. I love my dad. I respect my dad. He's a call away, a text away. Kung ano man yung tampuhan na yan, di ba, we'll settle it off cam just between the two of us. Kasabay ng balitang nagkahiwalay na ang magnobyo dahil kay Ray PJ, nananatiling tahimik si Jeff. Pero kanina sa set ng Party Pilipinas, sinagot nito sa unang pagkakataon ng mga issue. Yes, may tampuhan. There were problems, but it really happens. It's part of a relationship, so you can't really go over. I can't really avoid that. And fights, that means there's really something there, diba? It means something special. So gusto you want things to work, so it will. Maging ang di umano'y pagkontra ni Ray PJ sa kanya at sa pakikipagrelasyon ni Carla. Last night ko lang actually napanood online yung interview, yung mga pag-usapan about that. And no, I haven't had a chance to talk things over with anyone about that. So no, I have no right. Everyone's entitled to their own opinion, but I have no right kung ano man nasabi or whatever. It's between them na lang. I'm out of that. Si Tito Ray din naman, he's been part of showbiz ever since he was during his teenage years, nung kabataan pa niya. So alam niya yung nangyayari sa behind the camera. So alam niya kung ano yung nangyayari with mga artista. So kung ano-ano man. And syempre, as much as possible, pro-protect ako mo yung anak mo. Maging ang pananahimik ng ina niya ang si Gina Alahar sa issue. Hindi siya affected at all. She knows show business also. Some could be just rumors. Alam naman yung totoo. So why would something not true affect her, diba? Ang mensahe ni Jeff kay Ray PJ? Tito Ray, if there's any problem naman talaga, I'm here, we can talk. Pwede yung pag-usapan na lahat ng bagay. So wala naman kami tintalo. Sinubukang kuna ng Showbiz Central ng bagong pahayag si Ray PJ sa issue, ngunit tumanggi ito. Sisikapin daw nilang magkakapamilya na pag-usapan ang lumalaki ng issue. Very well said, Jeff, ha? Okay lang yan. Yan ang magpapatibay sa relasyon niyo ni Carla at saka boto naman pa sa iyong nanay. Ayan, yung mga taga-SC, locate us at Twitter, Showbiz_Central. Ayan, syempre capital lang S at C. Ayan. Ako may Facebook na ako, John Lapus na Universal Suite. Dali, chikahan tayo. Like nyo, ha? Malapit na po ang live na pagtatapat ng Survivor Final 4 at ng jury. Isa sa mga dapat nating tanungin kay Ervic Vejandre, yung issue, nagsuntukan daw sila ng boyfriend ni Princess Nel sa isang bar the other day lang. Kasi kahapon sa statok sabi niya wala naman nangyari. Abang ngayon si Princess, may sinabi na. Narito po ang report. Survivor castaway Ervic Vejandre, sinapak raw ang boyfriend ng co-castaway niyang si Princess Snell.
Kahapon naging usap-usapan ang di umano'y gulo sa isang bar Sabado na madaling araw nang mag-get-together party ang ilang castaways ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Noong hapong din yon sa Star Talk, unang natanong si Ervic tungkol sa issue. Ervic, eto bagong chika lang to, pumasok lang, mainit pa. Meron ka raw nakaaway o nakaenkwentro kailan lang, kagabi sa isang bar? May Australia na lumapit sa akin parang lasing na inaaway ako. Mainit na ulo, oh. Tapos parang ako, nagulat ako. Tapos parang ako, wala naman pong nangyari, wala naman pong nasaktan. So parang okay lang. At pinotektahan ko lang po yung sarili ko na hindi ako masaktan. So wala naman pong... Totoo, nakita ko eh. Kahapon sinadya ng Showbiz Central si Princess para sa version niya ng insidente kung saan nadamay ang dalawa sa kanyang mga kasama kabilang ang kanyang boyfriend. Actually, magte-3 na yun, yung nangyari yun. Uminom siya, nakainom siya. Lahat kami umiinom. Hindi ako magdi-deny na hindi rin ako uminom. Nag-i-enjoy kaming lahat. Lahat kami nagsasayaw, nag-aakbayan kami. Normal na sa amin yun eh, kasi magkakaibigan kami, walang mali siya. Ewan ko kung naiingit siya. Unang-unang sinabi niya sa kaibigan ko, umalis ka na dito sa table na to. Table ko. Kung hindi, susuntukin kita. Next is, lumapit yung kaibigan ko dun sa boyfriend ko. Sabi nga, aalis na lang ako kasi ayoko ng gulo. Tapos, dyan na lang kayo. Sabi ng boyfriend ko, sino ba yung lalaking yan? Ang kapal naman ng mukha niya. Lumapit siya. Ang sinabi lang naman niya kay Ervic, anong problema mo? Ito na nangyari. Ang ginawa lang ni Ervic, sinuntok lang niya. Tinulak niya muna papuntang stage, tapos sinuntok niya. Buti na lang, hindi... Ilang suntok ba? Isang suntok siya, tapos nakailag sa mukha. Tapos yung boyfriend ko, naka-hit naman siya. Pero hindi ko alam kung malakas o hindi kasi meron na lahat kami, nagkaguluhan na, so nandiyan na lahat ng bouncers. Bagamat walang lubhang nasugatan sa mabilis namang nakontrol na insidente, hindi naman matanggap ni Princess ang pagbabaliwala ni Ervic sa mga nangyari. Wala man lang siyang ginagawa about it. Alam mo yon, yung mga ibang castaways pa yung nagsusorry sa akin, hindi na ako magbabanggit ng name. Pero sa akin lang, mag-apologize sa ginagawa niya. Huwag siya magsinungaling na, oo, wala nasaktan. Pero, binastos mo yung kaibigan ko, binabastos mo ko. Ang mensaheng gustong iparating ni Princess kay Ervic? Nakita ko yung totoong ugali niya. Ito lang masasabi ko, foul. Ay nako, wala talaga. Sorry ha, na-off talaga ako. Kahit friend niya ako o ano pa man. Nakakahiya. Ayusin mo muna ugali mo. Bago kita kaibiganin ulit. Mamaya ang sagot ni Ervic sa mga revelasyong ito ni Princess. Abangan! Live na live! Malapit na ang kwento ng fan na hiniling ang iniidolong sina Marian at Dingdong ang tumayong ninong at ninang niya sa kanyang naantalang binyag.